Ika-anim na habilin. Mag-iingat ka lang sa sekretong ito dahil hindi mo pa alam ang kaya nilang gawin. Maagang bumangon si Samantha sa kanyang kama. Napansin niya na umiinom ng kape ang kanyang daddy sa kusina. "Hi daddy, good morning," bati ni Samantha. Hinalikan niya sa pising ang kanyang daddy at kumuha siya ng plato. "Ang aga mo saan ang lakad mo?" Tanong ng daddy niya bago ito humigop ng kape. Nakabihis pang gala kasi si Samantha. Gusto niya kasing makipag-usap kay Bridget dahil may gusto siyang puntahan at paniguradong alam ni Bridget ang daan papunta roon. "Dad, gusto ko lang na mamasyal kami ni Bridget doon sa may tabing ilog. Maganda kasi ang view roon at I'm sure mas maganda roon kapag di pa masyadong mataas ang araw. Dinala ko rin ang camera ko, look." Ipinakita ni Samantha sa daddy niya ang laman ng kanyang blue na backpack. DSLR camera iyon na birthday gift ng daddy niya sa kanya. Oo, gusto niyang pumunta sa may tabing ilog pero may isa pa siyang gustong puntahan. "Take care of that camera," payo ng daddy niya. "I will, dad," tugon ni Samantha at sinimulan na niyang kainin ang French toast na nakahain sa mesa. Malapit nang matapos si Samantha nang dumating si Manang Celia at ang lola niya. Maraming bitbit ang dalawang matanda. Bahagyang nagulat si Manang Celia nang makitang maagang kumakain ng almusal si Samantha. "Good morning, Lola and Manang Celia." Bati ni Samantha, tumayo siya para pumeso sa kanyang lola. "Napaaga ka yata ng gising. May lakad ka ba ngayon?" Tanong ng lola niya. Tumayo ang daddy niya at kinuha ang mga bitbit ng mga matatanda. Napansin ni Samantha ang mga pinamili ng lola at Manang Celia. As usual, napakarami na namang mga karne. May balak bang magtayo ng restaurant ng lola niya? Siguro may nagpapaluto lang kay Manang Celia. Ngunit di na niya iyon pinagtuunan ng pansin. Nagpaalam na si Samantha sa pupunta siya kina Bridget. "Nakutulog pa ang apo ko. Madaling araw na kung matulog ang batang yun dahil bakasyon," saad ni Manang Celia. "Ako na po ang gigising kay Bridget. Alam track niya ako today. Hahaha. Sige po, aalis na ako." Pagpapaalam ni Samantha at umalis na. Pagkalabas niya sa pintuan, naalala niya hindi nga pala na masyadong pamilyar sa daan papunta kina Bridget. Isang beses pa lang siya nakakapunta roon. Bumalik siya sa bahay at naabutan niya na nagtatalo ang mga iniwan niya doon. "Alam na ba ng apo mo?" Tanong ni Manang Celia sa kanyang lola. Wala pang alam yun. "Tama naman ako, George, diba?" Tugon ng kanyang lola. Saka humarap sa daddy niya. Tumango na lang ang kanyang daddy. Umatras si Samantha at hindi niya nagtangka pang magtanong kay Manang Celia. Alam niya kapag sumingit siya sa usapan, kaya akalain pa naman ito na kanina pa siya nakikinig. Ayaw na niyang uminom ng green tea ng kanyang lola. Umalis na siya at sinubukang tuntunin ang bahay ni na Bridget. Kanina pa paikot-ikot si Samantha pero hindi niya taglang makita ang bahay ni na Bridget. Ang palatandaan niya kasi dati isang malaking puno ng akasya. Nasaan na ba ang akasya? Panay puno ng mangga ang nakikita niya. May napagtanungan siyang lalaking nagtitinda ng puto pero hindi rin naman maging malinaw sa kanya ang direksyong sinabi nito. Banda roon, doon lang. Ika ng lalaki sa kamong muso sa tinutukoy nitong direksyon. Tarik na ang araw pero hindi pa rin niya nakikita ang lugar na banda roon. Sa patuloy niyang paglalakad, nakita niya si Nathan. Bumibili ito ng puto at suman sa isang tindahan. Kapag sinuswerte ka nga naman, bulong ni Samantha sa sarili. Ang balak niya kasi talaga ay magpasama kay Bridget sa pagpunta sa bahay ni Nathan. Mabuti na lang pala at hindi niya kagad nakita ang bahay ni Bridget. Dahil doon, mas nadali ang pagsasagawa ng kanyang misyon. Nagbayad na si Nathan ang binili niyang pagkain at nagsimulang maglakad. "Ako naman ang susunod sa iyo, stalker." Bulong ni Samantha sa kanyang sarili. Marami kasi siyang gustong itanong dito dahil sigurado siya na may nabanggit si Lolo Tolitz kay Nathan. Kaya lang na lamang kung makasunod ito sa kanya. Napansin niyang tumigil si Nathan sa paglalakad. Kinabahan naman si Samantha kaya nagtago siya sa malaking puno. Sumilip si Samantha at nakitang palingaling nga si Nathan sa paligid. Marahil ay nararamdaman itong may sumusunod sa kanya. Nagtaka si Samantha dahil kalmado pa rin ang mukha ni Nathan. Walang bakas na baka at kaba ang makikita rito kahit ramdam nito na may sumusunod sa kanya. Inalis niya ang tingin kay Nathan dahil parang siya pa ang kinakabahan. Sumandal siya sa puno at pinakiramdaman ang bilis ng tibok ng kanyang puro. Para tuloy gusto na niyang mag-back out. Susubukan na lang niyang puntahan muli si Bridget at magpasama na lang dito. Hindi pala bagay sa kanyang maging stalker dahil duwag siya. Sinilip niyang muli si Nathan at nawala ang kaba niya nang makitang wala na ito sa daan. Siguro naglakad na ito palayo. Lalabas na sana siya sa punong pinagtataguan niya nang may maran naman siya sa kanyang likuran. "Sinusundan mo ba ako?" Tanong ng nasa likuran niya. Dahan-dahan siyang humarap at nakita si Nathan.
Seryoso at kalmado pa rin ang mukha nito. Ako, susundan ka. Mukha mo, ikaw kaya ang sumusunod sa akin. Bakit ka ba sunod ng sunod ha? Sigaw ni Samantha kahit ramdam niyang para sasabong ng puso niya dahil sa kaba. Kumunot lang ang noo ni Nathan at naglakad na palayo sa kanya. Loko yun ah, bastos, di man lang ako sinagot. Sa isip ni Samantha, patuloy pa rin niya yung sinundan. Hoy, tawag niya kay Nathan ngunit hindi man lang ito lumilingon. Naaasar na talaga si Samantha dahil nagmumukha tuloy na siya pa ang stalker sa kanilang dalawa. Hoy, bakit ba ayaw mong lumingon? Sigaw ni Samantha. Tuloy-tuloy pa rin ito sa paglalakad. Aba teka, loko ito ah. Sa isip ni Samantha ay hinabol niya si Nathan. Pinigilan niya ang binata sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito. Seryoso itong tumingin sa kanya. Una sa lahat, hindi ho yung pangalan ko. Pangalawa, hindi maganda para sa babae na sunod ng sunod sa lalaki. At pangatlo, sumasakit ang braso ko sa pagkakahawak mo. Sabi ni Nathan. Aga naman siyang binitiwan ni Samantha. Hindi naman ako susunod ka sa'yo kung hindi mo rin ako sinusundan eh. You were stalking me at the church, the riverside, and even at home. I need to confront you dahil marami akong gustong itanong. Pagpapaliwanag ni Samantha. Isang misteryosong ngiti ang tinago ni Nathan. Ngingitian mo lang ba ako? Pangulit ni Samantha. Tinanggal ni Nathan ang mga ngiti sa kanyang labi at tumalikod sa kanya. Pinalaki ka bang bastos? Sigaw ni Samantha. Humarap muli sa kanya si Nathan. Humininga muna ito ng malalim bago nagsalita. Oo, sinusundan kita dahil iyon ang bili ni Lolo sa akin. Sinabi niya sa akin na bantayan ko raw ang babaeng apo ni Lola Priscilla at ikaw yun, Samantha. Pagpapaliwanag ni Nathan. Bagyang nagulat si Samantha sa sinabi ni Nathan. Bakit naman siya pinasusundan ni Lolo Tolitz? May lahi ba kayong stalker? Tanong ni Samantha at saka itinaas ang kilay. Ngumiti si Nathan. May itinatagong sikreto ang pamilya niyo, Samantha. Alam ni Lolo Tolitz na hindi ka patutulad nila, mga taong may madilim na sikreto. Mahiwagang saan ni Nathan. Kinilabutan si Samantha sa kanyang narinig. At ikaw, alam mo ba ang sikreto ng pamilya namin? Tanong ni Samantha. Katulad ng dati, ngumiti lang si Nathan at muling lumakad. Hinampas naman ni Samantha ang likod ni Nathan. Ano na naman? Tanong ni Nathan. Pwede ba? Ang ayoko sa lahat ay yung ngiti lang ang tinutugon sa akin. Sabihin mo naman sa akin kung may alam ka dahil gulong-gulo na ako sa lahat ng mga nangyayari. Bulalas ni Samantha. Wala akong ebidensya, Samantha. Ikaw ang may pagkakataong malaman iyon dahil ikaw ang nakatira sa bahay ng lola mo. Hanggang tingin lang naman ako sa labas ng bahay niyo. Mag-iingat ka lang sa sikretong ito dahil hindi mo pa alam ang kaya nilang gawin. Tugon ni Nathan. Anong tingin mo sa amin? Mga mamamatay tao. Masama ang ganyang biro, Nathan. Giit ni Samantha. Naiinis siya dahil ayaw niyang pag-isipan ng kahit na anong masama ang pamilya niya at mas lalong ayaw niyang imbestigahan ang sarili niyang pamilya. Ikaw ang bahala, Samantha, kung maniniwala ka o hindi. Bulong ni Nathan. Hindi alam ni Samantha kung pagkakatiwalaan ba niya ang lalaking kaharap niya ngayon, lalo pat ang bili niya ay galing sa baliw nitong lola. Iba kasi ang nararamdaman ni Samantha. Parang nasa ibang dimension siya at parang hindi na nga niya kilala ang mga magulang niya. Sana lang ay hindi totoo ang sinasabi ni Nathan. Wala naman sigurong madilim na sekreto ang pamilya niya. Ngunit bakit parang gusto niyang maniwala sa binata? Hindi mo ba napapansin, Samantha? Si Manang Sel na lang ang tauhan ng lola mo. Puna ni Nathan. Napaisip si Samantha. Napansin niya yun kagabi. Sa katunayan, nagtatalaga siya. Subalit naisip na lang niyang baka naman nagtitipid nga lang ang kanyang lola. Huwag mong pag-isipan ng masama ang lola ko. Nagtitipid lang yun, panigurado. Ani Samantha. Basta Samantha, i-expect mo na babantayan pa rin kita. Gusto ko lang sundin ang bili ni lola. Sabi ni Nathan. Hindi ko kailangan ng bodyguard, Nathan. Lalo na isang baliw na tulad mo. Magsama kayo ng lola mo. Ulalas ni Samantha tuluyan ng umalis. Naaasal siya kay Nathan. Mas lalo pa yata naging magulo ang sitwasyon nang dahil dito. Sana pala hindi na lang niya ito kinausap. Naisip niya, bakit naman kailangan pa sila itong bantayan? Narinig niyang muling nagsalita si Nathan. Malalaman kung alam mo na ang sikreto kapag nag-iba na ang kilos mo, Samantha. Pero sa oras na kailangan mo ng tulong para makatakas sa lihim na yun, nandito lang ako para tulungan ka. Umiling lang si Samantha. Tama nga si Bridget. Weird ang lalaking ito kahit na gwapo. Mas baliw pa yata ito kaysa lolo nito. Hindi na siya dumiretso pa kina Bridget dahil nakakausap na naman niya si Nathan. Umuwi na lang siya sa bahay nila para makapagpalit na ng damit dahil amoy pawis na siya. Pinagbuksan siya ni Manang Celia sa pinto. Musta ang pag-gala ninyo ng apo ko? Tanong ni Manang Celia. Hindi pa po kami nagkikita ni Bridget. Naisip ko po kasi mamaya na lang kami gumala. Medyo tinamad din po kasi ako. Magalang na sagot ni Samantha.
Dumiretso na siya sa itaas para pumunta sa kanyang kwarto. Nang nasa tapat na siya ng kwarto ng kanyang lola, ay may narinig siyang umaawit mula rito. Inilapat niya ang kanyang tenga sa pinto ng kwarto. "Oh, mahal kong anak, ipikit mo na ang iyong mga mata. Ang dilim ay padating na." Boses ito ng kanyang mami. Ito ang lullaby na kinakanta nito sa kanya nung bata pa siya. Napangiti naman si Samantha sa pag-aakalang namiss talaga siya ng kanyang mami. Paano kasi lagi itong nasa trabaho kaya bihira niya lang ding makasama. Patuloy na nakikinig si Samantha. Naisip tuloy niyang sana ikantahan ulit siya ng kanyang mami mamayang gabi. "Oh, mahal kong anak, humimlay kang payapa. Umagay di na masisilayan. Ika'y alay para maisakatuparan. Ang matagal nang inaasam. Ang liwanag ay inangkin ng dilim. Nilamon ng dilim ang liwanag. Ilaw mo ay takot. Haligi mo ay dilim. Kilabot ang iyong saplot. Magpasakop sa dilim na walang hangganan." Habang pinakikinggan niya ito, kinikilabutan siya sa lyrics ng lullaby na kinakanta ng kanyang mami. Noong bata pa siya, wala naman siyang pakialam sa lyrics dahil tono lang naman ang mahalaga sa kanya. Ngayon lang niya nalaman na nakakatakot pala ang kahulugan nito. Naisip niyang pumunta na lang sa kanyang kwarto para magbihis. Pagkasarado ni Samantha ng pinto, agad siyang kinilabutan at tumas ang balahibo niya sa kanyang batok. "Please, wag naman pati sa loob ng kwarto ko." Mahinang dasal ni Samantha. Limungan siya pero wala naman siyang nakitang kakaiba sa kanyang kwarto. Binaliwala na lang niya ang kanyang naramdaman at nagpalit na siya ng damit. Humiga muna siya sa kanyang kama habang iniisip ang mga sinabi sa kanya ni Nathan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Habang nakapikit, naramdaman niyang may tumulo sa kanyang pisngi. Para itong malagkit na likid ang dire-diretso sa pagpatak sa kanyang muka. Marini niyang ipinikit ang kanyang mga mata dahil natatakot siya sa maaari niyang makita. Naramdaman niya na parang may bumubugang hangin sa kanyang muka. Hindi niya alam kung saan ang gagaling ang hangin iyon. Ang alam lang niya, napakasamsam ng amoy ng hangin iyon. Nakarinig din siya ng mahinang pag-iyak. Matapos ang ilang segundo ay nawala rin ito. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakahiga siya ng maluwag ng kisame pa rin ang kanyang nasilayan. Wala siyang nakitang multo na inaasahan niyang gugulat sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang pisngi at wala naman siyang nakapang kahit ano mula rito. Akma na sana siyang tatayo nang may umapo sa bewang niya mula sa ilalim ng kanyang kama. Nakabibing sigaw ni Samantha. Hindi siya makabangon dahil napakahigpit ng pagkakayapos nito sa kanya. Naaagnas na ang mga braso nito at naramdaman niyang may bumubulong sa kanyang tenga. "Tulungan mo ako at ang mga taong nabiktima ng pamilya mo." Ipinikit niya ang mga mata at nagdasal ng taimtim. Ilang saglit pa ay nawala na ang mga brasong kanina'y nakayapos sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Napansin niya ang nakataob na larawan sa ibabaw ng kanyang tiyan. Tingnan ito at nanlaki ang kanyang mga mata dahil kanyang nakita. Ikapitong habilin. Huwag mong alalahanin ang mami mo. Lahat ng ito ay may dahilan at alam kong mauunawaan mo na ito pagdating ng panahon. Balot ng pagtataka si Samantha. Hindi niya maintindihan kung ano ang gustong ipahiwatig ng multong iyon sa kanya. Hindi niya alam kung sino ang mga nasa larawan at kung bakit ito ipinakita yun sa kanya. Palaisipan pa rin para sa kanya ang lahat ng iyon dahil hindi niya kilala ang mga taong nasa larawan kasalukuyan niyang hawak. Nasa larawan ng isang lalaki na nasa late 20s na may buhat na isang batang lalaki. Seryoso ang mukha ng lalaking nasa larawan, samantalang kapansin-pansin naman ang karga niyang bata dahil sa angkin nitong kagwapuhan. Is this another piece of the puzzle? Another clue sa isip ni Samantha. May dumagdag na namang pagkalito sa isipan ni Samantha. Mas mabuti pa sigurong itanong nila yun sa kanyang lola para at least kahit papano masagot ang panibagong misteryong ipinahiwatig sa kanya ng multo. Pero paano kung tanungin sila ng kanyang lola kung paano niya ito nakuha? Ano ba yan? Masisiraan na yata ako ng bait sa isip ni Samantha. Naisipan niyang huwag na lang ituloy ang unang plano niya dahil wala naman siyang maisasagot kapag nagtanong ang kanyang lola. Siya na lang ang mag-iimbestiga ng lahat ng tungkol sa misteryo sa bahay ng kanyang lola. Inilagay niya sa kanyang bulsa ang larawan at lumabas na ng kwarto. Tumigil siya sa tapat ng kwarto ng kanyang lola. Pinakinggan niya kung umaawit pa ang mami niya ngunit tahimik na sa loob nito. Bumaba siya sa hagdan at nakita niya ang kanyang mami na nasa salas habang nanonood ng TV. Napansin niya na nakabukas ang DVD collection ng best friend niya at isa sa mga ito ang pinanonood ng kanyang mami. "O Samantha, come, let's watch. Sorry kung pinakailman ko ang collection mo ng horror movies. Na-curious kasi ako," sabi ng mami niya. Tumating naman ang daddy niya na may dalang isang bowl ng popcorn. Bahagyang gumana ang pakiramdam ni Samantha. Sana laging ganito ka-normal ang pamilya niya.
Nakita niya yung sweet na sweet ang parents niya habang nanonood ng horror movies. Sana hindi na lang nagpakita sa kanya ang multo ni Ligaya. Sana hindi na lang siya pumunta rito sa bahay ng lola niya. Magagawa naman siguro nilang family bonding na ito kung sila nasa sarili nilang pamamahay. From these collections are not mine. Sa best friend ko po ang mayan. Hiniram po lang po. Sagot ni Samantha at saka mo po sa gitna ng kanyang mami at daddy. Naisip niya na baka sakaling makalimutan niya ang mga nangyari itong mga nagdaang araw. Na mas maganda kung huwag na lang siguro siyang mag-imbestiga para at least maging normal pa rin ang takbo ng buhay nila. Gusto niyang makapiling at makasama ang parents niya dahil bihira lang silang magkasama-sama. Ang sumunod na movie ay sinalang ng daddy niya ay Insidious. Samantha palit tayo ng pwesto para makayapos sa daddy mo. The opening credits of that movie is starting to freak me. Pakiusap ng mami niya. Natawa naman si Samantha. Sure mami, no problem. Is scary the cat ka rin pala. Tumango rin ng daddy niya kaya naman hinampas ito ng kanyang mami. Kayo ho, binubuli niyo ako. Sige lang, tatawanan ko rin kayo kapag nagulat kayo. Gate ng mami niya nagpalit na sila ng pwesto. Medyo natigilan si Samantha nang ma-realize na nasa tapat ng nakabukas na bintana siya po pwesto. Siguro naman hindi magpapakita si Ligaya dahil kasama ko ang pamilya ko. Maganda na rin para makita ng multong ito kung gaano kasaya at kanormal ang pamilya ko. Sa isip ni Samantha habang inaayos sa pagkakaupo sa tabi ng kanyang mami. Nagsimula nang mag-play ang movie. Habang tumatagal walang inabang ginawa ang kanyang mami kundi sumigaw na lang ng sumigaw. Pigil naman ang tao ni Samantha habang pinapanood ang mami niya na nakayapo sa kanyang daddy at tinatakpan ng kamay ang kanyang mga mata. How I wish we can always be like this, sa isip ni Samantha. Humalakak si Samantha nang ang daddy naman niya ang napasigaw. Hindi na niya napigilan ng pagtawa dahil hindi niya akalaing mapapasigaw ng malakas ang kanyang daddy. Tumawa rin ang mami niya. Sige, tawa lang kayo, sambit ng daddy niya at saka tumayo. Sinimula nitong kilitiin ng mami niya. Tumayo silang mag-ina at sabol sila ng kanyang daddy para kilitiin. Sabay silang tumakbo ng mami niya ngunit naabutan sila ng kanyang daddy sa kusina. Kiniliti siya rito sa bewang at napahiga siya sa sahig dahil sa saka at tatawa. Hindi niya namalayang nalaglag na pala mula sa bulsa niya ang larawan. George, tama na. Bala na nasasaktan na si Samantha. Saway ng mami niya at saka ito lumapit sa kanila. Napansin ng mami niya ang larawan at inampot ito mula sa sahig. Tumayo naman si Samantha at pinagpaga ng damit. Napatingin siya sa kanyang mami habang hawak nito ang litrato. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Nanlisik ang mga mata ng mami ni Samantha at hinarap siya. Saan mo ito nakuha, Samantha? Galit na tanong ng mami niya. Natahimik din ang kanyang daddy dahil sa gulat. Hindi ko po alam, sagot ni Samantha. Wala siyang may sagot sa mami niya. Maniniwala ba ito kung sasabihin niyang ibinigay ito sa kanya ng isang multo? Kung hindi mo alam, bakit nanggaling ito sa bulsa mo? Sabihin mo ang totoo. Mataas na ang tono ng boses ng mami niya. Mami, I really don't know. Tuluyan ang napayak si Samantha dahil natatakot na siya sa kanyang mami. Don't you dare lie to me. Tell me where did you get this? Tell me. Sigaw ng mami niya habang niyuyugyug ang magkabilang balikat ni Samantha. Mami, nasasaktan ako. Pakiusap ni Samantha. Lumapit ang daddy din niya at inilayo si Samantha mula sa mamami niya. Patricia, tama na. Nasasaktan na si Samantha. Sigaw ng daddy niya. Hinawakan naman ni Samantha ang kanyang balikat at saka siya umupo sa daddy niya. Hindi ko po talaga alam. Ani Samantha habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Shut up all of you. Sigaw ng mami niya at umakyat na ito sa kwarto. Dumating ang lola niya na nabigla sa inabutang eksena. Lumapit si Samantha sa kanyang lola at niyapos ito. Anong nangyari dito, George? Tanong ni Lola Priscilla. How are you, Apo? Ma, we need to talk. Seryosong sambit ng daddy niya. We need to talk now. Hinalika ni Lola ang apo nito sa noo. Wait lang po, upo ka muna sa sala. Mag-uusap lang kami ng daddy mo. Huwag mong alalahanin ang mami mo. Ang lahat ng ito ay may dahilan at alam kong mauunawaan mo rin ito pagdating ng panahon. Kakausapin na lang muli kita after this. Paalam ng lola niya na sumunod sa daddy niya paakyat ng kwarto. Nang makapasok ang mga ito sa kwarto, narinig pa niya ang boses ng mami niya na tila nagwawala. Tinakpan ni Samantha ang kanyang mga tenga at tumakbo siya palabas ng bahay. Nakasalubong niya si Nathan sa labas ng gate. Samantha, bakit ka umiiyak? Bungad sa kanya ni Nathan. Niya po siya ni Samantha at umiyak sa balikan nito. Naisipan ko lang na sundan ka. Tama pa.